Tila wala ng katapusan ang mga pangintriga na tinaguri ang pinakamabagsik na tagapagsalita ng Beijing na si Mao Ning. Ito'y tungkol sa bansang Pilipinas. Wala na yatang bukang bibig ito sa tuwing lumalabas at humarap sa publiko ang siraan ng Pilipinas. Sa lahat ng bagay, partikular na dito ang issue sa West Philippine Sea. Kung makailan lamang, hindi nito nagustuhan ang balitang pagtanggap ng Pilipinas ng tulong militar mula bansang Amerika. Ng pangasiwaan ng dalawang bansa ang makabagong kagamitan na ito na T-12 unmanned surface vessels para mapatibay nito ang depensa laban sa kanyang bansa. Sinabi nito na dapat nang itigil ng Pilipinas ang mga kaibangan nito pagdating sa isyu sa West Philippine Sea dahil walang laban ang Pilipinas kung pag-uusapan lamang ang basihang legal at military power. Ayon sa kanya, ang sinasabing UNCLOS ng panggobyernong Marcos ay isang panaginip lamang at hindi ito kinikilala ng bansang China dahil gawa-gawa lamang ito ng Amerika para siraan ang kanyang bansa. Dapat daw erespeto ng Pilipinas ang kanilang 10-dash line dahil isa sa magpapatibay dito ang mayamang kasaysayan ng bansang China na ginagawa ng pangingisdaan at daluyan ng kalakal ng kanilang mga ninuno ang halos buong South China Sea. Kaya ayon sa kanya, walang karapatan ang Pilipinas at Amerika para baguhin ang mga ito ang kanilang karapatan sa pagmamayari ng buong South China Sea. Sinabi nitong huli sa mga media na kailangan ng tapusin at pigilan ang ginagawang kaibangan na ito ng Pilipinas at ng Amerika at dapat na nilang gawin ang kanilang last option at ito ay walang iba kundi bombahin at pasukuin ang lahat ng mga pwersa ng Pilipinas na nagbabantay sa West Philippine Sea. Hinimok nito ang kanyang gobyerno at ang kanilang presidente na dapat na raw tudukan ang Pilipinas sa pangaangkin nito sa teritoryo ng kanilang mga pag-aaring isla sa South China Sea. Maraming mga eksperto ang nagsasabi na parang isa sa mga tagahalili ni Xi Jinping bilang bagong magiging presidente ng China sa darating na mga panahon si Mao Ning dahil isa siya sa pinakaaktibong tagapamahala ng Communist Party of China sa ilalim ng pamumuno ni Xi Jinping. Sang-ayon dito ang halos sa mga nakararaming mga Tsino dahil hinahanap nila ang magiging pinuno ng kanilang bansa, ang may tapang at inalalagay ang lahat ng mga pabor para sa buong China. Nakasaad sa saligang batas ng China na mananatili ang kanilang presidente na Xi Jinping sa kanyang posisyon bilang leader ng kanilang bansa habang buhay ito at kung kailan niya gusto bumaba sa kanyang pwesto. Sa madaling salita, wala nang may mangyayaring mga eleksyon para magpalit ng kanilang panggobyerno at mangyayari lamang ito kung lilisanin na ng kanilang presidente na si Jinping ang kanyang posisyon o mamamatay na lang ito ng biglaan.